Balik po tayo dito sa Pasay City Public Market. Ayan, kanina ho sinabi natin dapat alas 8 magbubukas itong Kadiwa store na ito na nagbebenta ng bigas na 20 pesos bawat kilo. Pero siyempre hindi na ho umabot na alas 8 dahil talaga marami na ho tayo mga kababayan na pumila rito para makabili ng murang bigas. Ayan, pero yun, ang bawat isang tao hanggang 10 kilo lamang po ang pwedeng bilhin. Ako, usapin natin yung mga kapuso natin dito. Ma'am, ano sasabi niyo doon sa binibentang 10 pisong bigas? Ano masasabi niyo? Ay, wala ba? 20 pesos na bawat kilo ng bigas, ano masasabi niyo dyan? Siyempre, pasalamat talaga, ma'am. Nakakain kami ng mababa. Oo. Sa tingin niyo ba, dapat magtuloy-tuloy yan? Siyempre, dapat. Opo. Ilang kilo binili niyo? Ha? Ilang kilo? Ayun, dapat 20, ma'am. Galing pa akong Taguig, hindi na ako nakabili. Galing kayo Taguig? Hindi ako pwedeng 20, 10 lang. 10 lang, maximum. Ano? Ay, ganun talaga. Tanungin natin, ma'am, ano, kumusta? Maraming nabili? Opo, ma'am. Madami pa po. Pari ako, hindi ba kukulangan yan? May stock pa po kami sa loob. May stock pa kayo sa loob. Oh, yeah. Pero marami iba talagang kailangan bumili. Mas gusto nila, mahigit sa 10, ano? Opo. Oo, pero kaya lang 10 Kagaya lang. po yung taga-Taguig. Oo nga. Kailangan po talaga 10 lang. Oo nga, okay. At sa punto ito, makakausap po natin si Ginoong si Asek Arnal de Mesa. Siya po ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. Asek de Mesa, magandang umaga po. Asan, good morning. Magandang umaga sa Yes, lahat good ng morning. Ano po, taga-subaybay. Asek, dito kami sa Pasay. Apo, good morning po, Asek. Dito kami ngayon sa Pasay City Public Market. At itong kiosk dito na nagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Talaga naman hong pinilahan na. Dapat ay alas 8 magbubukas, pero alas 6 pa lamang ho kanina, may mga pumila na. At ang tanong ho nila kailan ho ba ito magiging available sa at least sa buong bansa po? Dahil yung ibang nga dito, dumayo pa, galing ho sa ibang lugar para lang makabili ng 20 pesos na kilo ng bigas. Asek. Yes, Susan. Actually, nung May 13, after the election, ay nagbukas agad na tayo ng 12 Kadiwa centers, karamihan dito sa Metro Manila. At ngayong araw, ay na rin sa utos ng ating Pangulo, ay nagdagdag tayo ng additional na 20 sites dito sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, at saka dito sa parte ng Oriental Mindoro. At inaasahan natin sa mga susunod na linggo ay magkakaroon na tayo sa mas marami pang parte ng ating bansa na magiging available na itong 20 pesos na bigas. Apo, at sa mga natanggap kong tanong dito ng mga kababayan natin, parang, siyempre, ang priority kong bentahan, yung nasa vulnerable sector, di ba? So, parang sabi nila, hindi naman pala available para sa lahat. Paano ho ba mangyayari doon sa ganyang daing ng mga kababayan natin? Kailan ho ito magiging available sa bawat mamamayan, hindi lamang po doon sa vulnerable sector? Sa ngayon ay priority talaga natin yung vulnerable sector dahil sila yung masigit na nangangailangan, kabilang na lang dyan yung 40, senior citizen, PWDs at saka yung solo parents. At yun naman ay susunod na hakbangin natin na paunti-unti susunod yung mga talagang kapos din na mga kababayan natin na makinabang din dito sa mababang presyo ng bigas. Gusto ko rin idagdag, Susan, na bukod dito sa 20 pesos, patuloy pa rin yung pagbebenta natin ng Rice for All na 35 pesos yung same quality doon sa outside nitong 20 pesos at saka yung ating Rice for All 100% broken na 33 pesos naman. Tuloy-tuloy itong pagbebenta itong iba pang klase na murang bigas. Actually, nakita ko nga ho dito, meron yung 35 pesos per kilo, pero siyempre, mas binipilahan ho talaga at binibili yung 20 pesos per kilo. Anyway, may plano ho ba ang DA na alisin yung maximum suggested retail price sa bigas at maging sa karne ng baboy? Sa ngayon ay meron apila ang ating nasa hog industry na alisin muna yung MSRP sa baboy dahil nga last year ay malaki yung naging pinsala ng African swine fever sa ating mga hog farm at yan ay tutugunan ng ating kalihim. So magkakaroon muna ng pagsamantalang pagpigil ng MSRP para sa baboy. Doon sa bigas ay tuloy-tuloy yan. Yung tatanggalin muna yung MSRP dahil doon sa limitasyon ng bilang ng mga baboy. Bago nagkaroon ng ASF, nasa 13 million yung ating hog population dahil sa ASF na sa mga 8 million at inaasahan natin ngayong taon ay magsisimula yung recovery
At habang nagre-recover yan, ay of course, tutulungan natin yung buong industriya na makabangon na maayos. Tanong ko lang uli sa inyo, Asek de Mesa, dahil yun ho talaga yung pinarating na karaingan ng mga kababayan natin dito. Gaano kaya katagal? How soon na mabibili itong 20 pesos na kilo ng bigas? At least sa bawat syudad dito sa Metro Manila. Kasi yung iba ho dito, dumayo pa talaga para lang ho makabili nitong bigas na to. Sa ngayon talaga ang focus natin ay dito sa Kadiwa at susunod na nga yung ibang parte ng Kadiwa. And of course, yung participation din ng mga local governments kasi katuwang natin sila, yun din yung pakiusap natin sa ating mga kapartner na LGU na makipag-ugnayan din sa DA at sa National Food Authority para yung mga respective areas po rin nila ay magkaroon na rin nitong ating 20 pesos na bigas. Ayun, malaki naman pala may tutulong ng mga LGU para maging available sa mga kababayan natin itong murang bigas ng Department of Agriculture. Anyway, maraming salamat po, Asek Arnel de Mesa. Tagapagsalita po siya ng Department of Agriculture at magandang umaga po sa inyo. Salamat. Wala po rito sa Pasay City Public Market. Back to studio po muna tayo. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.